bastos na kwento sa loob mismo ng Kongreso at isang maikling komento lang ni Angel Locsin ang lalong nagpasiklab sa galit ng publiko. Pero bakit nga ba naging viral ang sinabi ng isang kongresista tungkol kay Ann Curtis? At bakit pati mga artista at politiko ay napilitang magsalita? Pakinggan natin ang buong kwento. Nagsimula ang kontrobersya noong March 3 sa isang pagdinig ng House Committee on Justice tungkol sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng seryosong talakayan, nagbigay ng halimbawa si Quezon City 4th District Representative Bong Sontay upang ipaliwanag ang kanyang punto tungkol sa imagination o mga naiisip ng isang tao. Dito niya ikinwento na minsan daw ay nakita niya ang aktres na si Ann Curtis sa isang mall. Ayon sa kanya, naisip daw niya kung ano ang maaaring mangyari at umamin siyang nagkaroon siya ng desire. Ngunit sinabi niyang hanggang imagination na lamang iyon. Para sa kanya, isa lamang itong halimbawa na ang iniisip ng isang tao ay hindi dapat gawing krimen. Pero dito nagsimula ang problema dahil para sa maraming nakarinig ng pahayag, hindi ito simpleng halimbawa lamang. Para sa iba, isa itong malinaw na pambabastos sa isang babae at ginawa pa sa loob mismo ng Kongreso. Agad itong kinontra ng ilang mangbabatas. Si San Juan Representative Isabel Zamora ay nagmungkahi na tanggalin ang pahayag ni Sontay sa opisyal na record ng pagdinig at agad naman itong inaprubahan. Marami ring leader at grupo ang naglabas ng pahayag. Sinabi ni Senator Risa Hontiveros na walang dahilan para sa ganitong klaseng pahayag at nananawagan siyang humingi ng paumanhin ang kongresista. Maging ang League of Filipino Actors o Actor PH ay nagsabing hindi angkop at hindi katanggap-tanggap ang paggamit sa isang babae bilang halimbawa sa isang opisyal na pagdinig. At tandaan, nangyari ang lahat ng ito habang ipinagdiriwang pa ng bansa ang National Women's Month. Pero gusto kong malaman ang opinyon nyo. Sa tingin ninyo, okay lang ba ang ganitong halimbawa sa loob ng Kongreso o talagang bastos at hindi nararapat? Mag-comment kayo sa baba. Hindi lang mga politiko ang nag-react. Isa sa mga unang nagsalita ay ang kapatid ni Ann na si Jasmine Curtis Smith. Ayon sa kanya, ang issue ay hindi tungkol sa isang artista, kundi tungkol sa pagtrato sa kababaihan sa mga lugar na pinamumunuan ng mga taong may kapangyarihan. Pero may isa pang reaksyon na mas lalong naging viral dahil kahit matagal nang tahimik sa social media, biglang nagparamdam si Angel Locsin. Sa isang post na naglalaman ng quote ng kongresista, nagkomento si Angel Locsin ng "nak ng tokwa, saan ba yung pamalo?" Isang simpleng linya pero para sa maraming netizens, sapat na iyon para ipakita ang pagkadismaya sa sinabi ng mambabatas. Matagal nang kilala na malapit na kaibigan sina Angel Locsin at Ann Curtis, kaya hindi na rin ikinagulat ng mga fans na ipinagtanggol niya ang kanyang kaibigan kahit sa isang maikling komento lamang. At mabilis itong kumalat sa social media. Habang lumalaki ang kontrobersya, napilitan si Representative Sontay na humingi ng paumanhin. Sinabi niyang wala raw siyang mali siyang intensyon at humihingi siya ng dispensa kung may nasaktan sa kanyang sinabi. Gayunpaman, iginiit pa rin niya na ang kanyang halimbawa ay bahagi lamang ng kanyang argumento. Sa kabila nito, dahil sa patuloy na batikos, naglunsad na rin ng ethics probe ang House of Representatives upang imbestigahan ang kanyang mga pahayag. Para sa marami, hindi lamang ito simpleng kontrobersya. Ito ay usapin ng respeto sa kababaihan, lalo na mula sa mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan. Sa panahon ngayon, mas mabilis kumalat ang mga salita, lalo na kung manggagaling sa mga opisyal ng gobyerno. Isang halimbawa lamang, isang kwento lamang, pero maaari itong maging simbolo ng mas malaking usapin tungkol sa respeto, dignidad at pananagutan. At sa kasong ito, masang maikling komento lang mula kay Angel Locsin, naging malinaw ang mensahe ng maraming Pilipino. May mga bagay na hindi dapat sinasabi, lalo na sa loob ng Kongreso. Ano ang masasabi ninyo sa isyung ito? Sa tingin ninyo, dapat na ba ang paghingi ng paumanhin ni Representative Sontay o dapat pa siyang managot? I-comment ninyo ang inyong opinion sa baba. At kung gusto ninyo ng mga updates sa mga trending na balita at showbiz issues sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod na kwento.